Hindi trabaho ng staff mo ito. Malinaw din po rito eh. Nakasulat po dito, may omnibus motion po sila. Oh. Dito nakalagay. Po. Itong bahaging ito. Ang nakalagay po dito, na yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized. Binibigyan ho nila ng kapangyarihan na ano? To correct typographical, grammatical, or printing errors. Tatlong bagay lamang yan. Typographical, grammatical, or printing error. Typographical, nagkamali po siguro ng spelling. Yung grammatical, mali po yung grammar. At saka yung printing error. Yun lamang ho yung kung pangit ang pagka-print, i-correct ninyo, i-print ninyo ng maganda. Pero wala pong otoridad ang mga staff ng mambabatas ng senador na punuan po ito. Again, that is an abandonment of a sacred constitutional duty na hiningi ninyo sa amin nung nanghiram kayo ng mandato na maging senador na inyong babantayan ang kaban ng bansa at poprotektahan ang pera naming mga Pilipino. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa staff mo. E di magpalit na lang kayo, yung staff mo na lang ang senador, ikaw na lang ang staff niya. Kasi ayaw mo namang gawin yung trabaho mo. Yan na ho ang implikasyon ng mga sinasabi nila. So, yung mga larawan po na nagtatrabaho sila nung bago magpasko, nung kapaskuhan at bago magbagong taon, yan po ay lalong nagbibigay ng maraming katanungan. Ano ba ang inyong tinatrabaho noong mga panahon na yon? Ano ba ang inyong kinukumpuni? Pinupunan nyo ba ang mga blanco dito sa final bicameral conference committee report bago pirmahan o bago ninyo ipapirma ito sa Pangulo ng Republika? Yan ang katanungan. Kaya minsan na rin po kasi akong galing dyan sa tanggapan ng Pangulo. Talaga ho kasi, to be fair, kinakailangan talaga gumagawa ng complete staff work ang mga staff ng Pangulo at nagagawa ng due diligence. Hindi tayo pwedeng papirma-papirma lang ng kahit ano. At ito lang pa yung panagutan. Tinutulungan ho namin kayo na sa inyong panawagang labanan ng fake news. Linalabanan natin ang fake news na GAA ang iprinisinta ni Pangulong Duterte. Wala po kaming iprinisintang GAA. Ang pinikita po namin ay itong final form at approved, certified, and signed at released. Importante sa lahat, released. Itong final bicameral conference committee report na siya nga pong naging pundasyon ng ating taunang budget for 2025 kahit unconstitutional. So yung mga larawang ipinakita ng Presidential Communications Office projecting that we have a working president, ano yung trinabaho nyo? Pagpuno nito? Ano yung trinabaho ninyo? Hinihingi po at humihingi ng paliwanag ang sambayan ng Pilipino. Kailangan nating sagutin ito. Nasagot po natin yung fake news, dinabanan natin, tinulungan natin ang Malacanang, tinuwid natin. Yung lying, alam na po natin. By now, alam na po natin kung sino ang sinungaling at nagsinungaling at patuloy na nagsisinungaling. Natama na po natin yan. Yung blank amount, hanggang ngayon naniningil po tayo ng paliwanag. Bakit blanco? Sino ang nagpuno ng blanco? Meron ba tayong hindi nalalaman na existing fourth chamber or fourth house? At sino-sino ang bumubuo nito? Sapagkat pag may fourth chamber or fourth house, higit po itong makapangyarihan sa regular House of Representatives. Higit po itong makapangyarihan sa regular na Senadong ating kilala at nalalaman. Sapagkat sila po ang may kapangyarihang nagpuno nito. Kahit po wala silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, nalagyan po nila ng halaga ng 100 bilyong piso para mauwi tayo sa 6.32 trillion pesos na taunang budget. Babanggitin ko ho uli tanungin niyo po yung inyong mga anak na nasa elementary. 1 plus 1, kayang-kaya nilang sagutin yan. 2 plus 2, kayang-kaya nilang sagutin. Mag-advance po tayo. Kung may anak po kayo sa kolehiyo, o kaya kayo na mismo, o kahit yung mga magagaling sa science, yung magagaling sa math, yung mga henyo, tanungin lang po ninyo sila, basic question, kung talagang magagaling to mga to. 3 plus blank, alamin po niyo kung anong sasagot nila. 3 plus blank,
baka sagutin kayo, 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari para simplehin po natin ang paliwanag dito. May nabasa po ako, slam dunk ang ebidensya. Slam dunk po talaga ito. Hindi pa pwedeng itanggi. At ulitin ko yung isang nagsasalitang kongresista, akala ko ba'y miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi ka nanguna sa paglantad nito? Nasaan ang puso mo para sa bayan? At hindi mo man lang ma-acknowledge na ang naglabas nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sumasakay sa issue dahil ayaw maiwan sa pansitan. Wala namang masama ron. Lahat ng Pilipino dapat pag-usapan ito. Subalit, tanungin din natin siya, bakit hindi mo nakita ito? Mambabatas ka Kamo, miyembro ka ng Makabayan Black Bakit hindi mo nakita ito? Hindi ka rin ba nagbabasa ng mga pinapasa ninyong batas? Bakit hindi mo nakita ito? At kung nakita mo ito, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo linabanan? Bakit hindi mo kinondena? Bakit hindi mo kinontra? Sisingilin ka rin namin sapagkat hindi ka totoong ang puso makabayan. Yung miyembro ng Makabayan Black, salita ka ng salita. Bakit hindi mo ito kinondena? Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At doon naman sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondenahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama. Kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin, sinesentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin. Huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? 1, 2, 3, 4 na tao? Ano ang otoridad nung 4 na taong yan na punuan nito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit 1 sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blankong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Cadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Cadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming ipinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, nung kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundina kung totoo
na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan.